Vice Ganda, di ba? Paano? Oh, siya pala talaga, no? Pwede rin kasi talaga siya naman kasi nagmamato dun. Alam naman pag ayaw niya, hindi pwede. Pag gusto niya, kailangan talagang maganap. Ay, ganon. Magandang araw ng Miyerkules. Rigel nga pala, ang inyong Chika Patrol. Alam nyo mga kachika napanood ko yung latest video dun sa vlog na Showbiz Now na ni Nanay Christy Fermin. At hindi ko mapigilang mag-comment o magbigay ng aking reaction dun sa video na yon. Kasi ba naman yung pinag-uusapan nila yung tungkol sa pagiging Diyos-Diyosan ni Vice Ganda sa noontime program nilang It's Showtime. May ugali daw kasi ito na gusto niyang siya palagi ang nasusunod kahit na nagiging unfair na ito sa iba nilang mga kasamahan sa trabaho. Tara, sabay-sabay nating panoorin mga kachika. Sino ang nagmamando ng programa bukod sa direktor? Ayun. Diba? Siyempre, ang lumabas yan sa kanilang pagsasaliksik si Vice Ganda. Di ba? Paano? Oh, siya pala talaga, no? Pwede rin kasi talaga siya naman kasi nagmamato dun. Alam naman. Pag ayaw niya, hindi pwede. Pag gusto niya, kailangan talagang maganap. Ay, ganon. Ayun mga kachika, isipin nyo doon sa pinag-usapan nila na yun ang sinasabi nila, ang pinupunto nila doon, kung ano yung gusto ni Vice doon sa programa nila, yun yung nasusunod. Kumbaga parang si Vice Ganda daw, siya yung nagpapatakbo doon sa programa nilang yun. Ako mga kachika, sa totoo napapansin ko din yan Nanonood kasi ako lagi ng It's Showtime. Nakikita ko, oo nga tama sila na pag may sinabi si Vice, lahat sila susunod. Pag sinabi ni Vice na, halika rito. Pag sinabi ni Vice na, tumambling ka dyan. Alam niyo yun mga kachika, yung mga kasamahan niya, yung mga co-host niya, parang walang palag. Alam niyo yung parang inuutusan sila ng Panginoon nila. Di ba mga kachika, ewan ko kung kayo napapansin ko. Ako napapansin ko yan na parang si Vice talagang siya yung bossing dun sa sa It's Showtime Siguro kaya ganyan ang galawan ni Vice ngayon. Dahil medyo lumalaki yung ulo niya. Dahil syempre, isa siya sa sinasabi nating nagpasikat sa It's Showtime. Di ba nga, pag sinabing It's Showtime, ang papasok agad sa isipan natin, si Vice Ganda. Pero alam nyo mga kachika, sa opinion ko hindi perke isa ka sa nagpasikat dyan, sa programang yan, may karapatan ka na mag-Diyos-Diyosan sa kanilang lahat. Tara, tuloy natin. Ano yung kwento tungkol kay Ayon? Hindi, di ba kung minsan nga napapanood ko yung Showtime noon, di ba na pagka wala si Ayon, yung ibig sabihin pagka wala siya doon sa eksena, parang binibigyan niya ng moment kaagad, tinatawag niya kaagad si Ayon na katulad yan nung una, yung mga pag-inom-inom ng kahit hindi naman kailangan, tatawagin niya si Ayon, oy, Ayon, halika, tikman mo to, yung doon sa parang kusina, may pasok lang niya, bibigyan niya kaagad ng additional exposure. Yan mga kachika, tamang-tama sila dyan yung alam nyo yung salitang bias. Kasi ang nangyayari dyan, nagiging personal na pinipersonal na ni Vice yung programa nila. Kumbaga sinasali niya na yung personal love life niya. Kaya nagkakaroon siya ng, alam nyo yun, na bias doon sa paningin niya sa lahat ng mga co-host na nandoon. Siguro dahil asawa niya o jowa niya, to si Ayon Perez, pag sinabi ni Ayon na, honey, bigyan mo naman ako ng konting exposure, sasayaw ako, kakanta ako, magpapatawa ako, aba, etong si Vice, makakatanggi ba yan? Jowa niya yan, asawa niya yan. Siyempre, oo kaagad yan. Kaya minsan, kahit hindi naman kailangan dun si Ayon, sa segment na yun, sa portion na yun ng programa ng It's Showtime, bigla niyang tatawagin, bigla niyang sasabihin sa cameraman na, tutukan nyo naman ng camera yan si Ayon, yung aking honey. Di ba mga kachika, kaya tama rin yung sinasabi dito ni Nanay Christy Fermin na dahil nga nagkakaroon ng relasyon yung parehong host na yon, nagiging bias etong si Vice Ganda, lalo na at siya pa yung nasusunod. Medyo nagiging yan mga kachika, medyo nagiging threat yan or concern para sa ibang mga kasama nilang mga host sa It's Showtime.
Oo. Kaya ganun ang ginagawa ni Vice. Kaya mando niya talaga yun. Pati nga yung babae, yung si Jackie. Si Jackie, yung ano. Kahit hindi naman dun sa eksena na yun, tatawagay, Jackie, o anuhin mo to. Kaya nga, di ba? Kasi yun ay pinartner niya kay Ayon dati. At saka di ba napansin nyo ba, di ba dati ang dami nagreklamo kung sino-sino binibigyan yung exposure, ang tatagal ng mga host na dyan na ang gagaling, hindi nyo sila mabigyan. Tinatawag mo si Jack, andyan sila Karil, di ba? Yun nga, Si Karel, andyan. Ami Perez, di ba? Jong Hilario, Bong Navarro. Tapos ngayon sila Ogie Alcacid, di ba? Dapat binibigyan ng parehas na exposure. Oo. At saka yun dapat kasi yun ang talento talaga ng ABS-CBN, di ba? Di ba? Ano lang yun, di ba? Dancer. Hindi naman nagsimula sa dancer na binigyan niya ng moment hanggang naging host Kinagat na. naman kasi din. Eto mga kachika, iyan ang masaklap na realidad. Nung sinabi nila ni Nanay Christy Fermin at ni Romel na mas pinapaboran pa ni Vice etong mga baguhan na hindi naman talaga talent ng ABS-CBN kaysa dun sa mga veterans kagaya nila Karil, nila Bong Navarro, Jong Hilario, si Ogie Alcacid. Alam niyo yun guys, yung parang nangyayari dahil nga may relasyon ako dito, meron akong personal attachment, alam niyo yun parang, kayong mga nandyan, deadma muna kayo dito muna yung atensyon natin. Kasi kailangan, kung sikat ako, sikat din yung mga mahal ko sa buhay. Napapansin ko sa Showtime ngayon na yung exposure sa mga veterans na kagaya nga nila Ogie, kagaya nila Bong Navarro, medyo minimal Kumbaga medyo nagiging unfair na nga dahil nga siguro si Vice Ganda yung nagmamando doon. Kung ano sabihin ni Vice, yun ang masusunod. Pag sinabi ni Vice na, alis muna kayo dyan, itsipwera muna kayo. Kailangan ko muna dito sa katabi ko, si Ayon muna. O kailangan kung sino man yung gusto ko na pabor sa akin. Alam niyo yun, parang nagkakaroon na ng ng tension kung saan lagi na lang si Vice yung nasusunod na kahit merong gustong isuggest yung ibang mga co-host, pagka against doon si Vice, wala kayong magagawa. Si Vice pa rin ang masusunod. Ako sa totoo lang mga kachika hindi ako galit kay Vice Ganda. Actually, isa pa nga ako sa kanyang mga tagahanga. Pero kung totoo man ang sinasabi na ito sa Showbiz Now na ni Nanay Christy Fermin, parang alam niyo yun, parang in some way nakaka-turn off yung ganung ugali. Yung tipong magjo-Diyos-Diyosan ka, ikaw lagi ang masusunod, minsan hindi mo na pinapakinggan kung ano ba yung mga suggestion o mga nais din ibahagi ng mga kasama mo sa trabaho. Basta wala ka ng ibang naririnig kundi yung sarili mo. Mga kachika, hindi magandang attitude yan pagdating sa trabaho. Kaya habang maaga pa mga kachika, sana naman wag kainin si Vice ng ganitong klaseng sistema. Yung tipong siya lagi ang nasusunod at laging pinapaboran kung sino yung malapit sa kanya, lalo na yung karelasyon niya. Kung tutusin mga kachika, ako against ako dun sa magkatrabaho tapos magkarelasyon. Yan yung tinatawag na conflict of interest. Kaya pag nakita ako ng ganyan sa trabaho, alam mo na may bias Kaya sana rin yung management ng It's Showtime pigilan nila, kontrolin nila para hindi makaapekto dun sa buong programa nila, di ba? O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana wag nyo kalimutang mag-subscribe at ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Kachika, wag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.